Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Kay. Dear Kathy G, tuwing tanghali ay napapakinggan ko ang inyong programa sa Tiangge malapit dito sa amin. Simula nung nahook niyo ako, araw-araw niyong kwento, doon ko na rin po nagsimulang makinig ng mga kwentong ibinabahagi niyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Kay. May matalik akong kaibigan. Simula pa nung high school, Kathy, hanggang ngayon parehas na kaming nagtatrabaho. Siya pa rin ang itinuturing kong best friend. Siya, si Carla. Nakilala ko siya nung first year high school kami. Classmate ko siya noon at mabilis kaming nagkasundo sa halos lahat ng bagay. Siguro dahil pareho kami ng ugali at mga hilig, Kathy. Hindi siya yung klase ng kaibigan na kapag nagkamali ka ay iiwang ka or sisiraan ka. Siya yung kaibigan na sasabihin sa'yo ang totoo kahit minsan masakit marinig. I-real talk niya pa ako kapag may nakikita siyang mali sa ugali ko dahil gusto niya akong maging mabuting tao. Siya rin ang lagi kong takbuhan, Kathy, kapag may problema ako sa pamilya, financial, at kapag may mga taong sinisiraan ako. Ang galing niyang magpayo, Kathy. Lagi niyang pinapalakas ang loob ko sa mga bagay na mahina ako. Kapag pakiramdam ko hindi ko na kaya, siya yung nagpapaalala sa akin na kakayanin ko at may dahilan pa para lumaban. Kaya sobrang nagpapasalamat ako at nagkaroon ako ng kaibigan na katulad niya. Pero Kathy, kahit gaano kami ka-open sa isa't isa, nalaman ko rin na may mga bagay pala siyang itinatago at pinagdaraanan na hindi niya masabi sa akin. Isang araw napagdesisyonan kong puntahan siya sa apartment dahil halos isang linggo na siyang hindi sumasagot sa mga tawag at chat ko. Naisip ko na baka may problema siya dahil sa mga huli niyang kwento sa akin. Naawa ako kay Carla, Kathy. Dahil pagkatapos mailibing ng tatay niya noong nakaraang buwan, sunod-sunod naman ang nangyari sa buhay niya. Nagkaroon agad ng panibagong kinakasama ang mama niya at kasabay pa nito ang paghihiwalay nila ng boyfriend niya. Madalas ko siyang ayain lumabas noon para kahit papano ay malibang siya, pero lagi niyang sinasabi na mas gusto niya na lang manatili sa apartment at matulog. Kaya hinayaan ko na lang muna siya. Iniisip ko na baka kailangan lang niya ng pahinga. Pero isang araw, Kathy, pagpunta ko doon ay hindi ko inaasahan ang nakita ko. Nadatnan ko siyang nakalumpasay na sa sahig at wala ng malay. Nakita ko rin ang mga piraso ng gamot at kutsilyo na malapit sa kanya. Kathy, sobrang natakot ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang nasa isip ko lang ay mailigtas siya kaya agad ko siyang isinugod sa ospital. Doon siya muntik nang mawala, pero salamat sa Diyos at nakarecover siya. Doon ko rin nalaman na matagal na pala siyang may matinding pinagdaraanan sa kanyang mental health, Kathy. Sinabi ng mga doktor na may depression siya at malaki ang epekto nito dahil sa mga negatibong kaisipan, matinding lungkot at mga pagsubok na sunod-sunod niyang hinarap. Kathy, sobrang sakit para sa akin nung araw na yon. Halos iyak ako ng iyak kasi hindi ko lubos maisip na yung taong palaging nagpapalakas ng loob ko, siya pala yung tahimik na lumalaban para sa sarili niya. Nung nagising siya, sinabi niya pa sa akin na bakit ko raw siya pinuntahan nung araw na yon. Sana raw, hinayaan ko na lang siya. Kathy, sobrang sakit marinig yun mula sa taong mahalaga sa akin. Pero doon ko siya niyakap at sinabi ko sa kanya na hindi niya kailangang harapin lahat mag-isa. Kung siya man ay laging nandyan para sa akin, kapag ako yung nahihirapan, ngayon ako naman ang nandito para sa kanya. Sinabi ko sa kanya na hindi siya pabigat, hindi siya problema, at hindi siya dapat mawala dahil lang sa mga pagsubok na nararanasan niya ngayon.
Doon ko na-realize, Kathy, na minsan yung mga taong nakikita nating malakas, sila pa rin pala yung mga may pinakamabibigat na laban na hindi natin alam. Simula nun, mas naging maalaga ako kay Carla. Lagi ko siyang kinakamusta, sinasamahan ko siya at pinapaalala sa kanya na may mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Hindi man agad nawawala ang sakit na nararamdaman niya, kahit papaano alam niyang andito ako. Kaya Kathy G, para sa lahat ng nakikinig ngayon, gusto ko lang sabihin na kahit gaano kabigat ang problema, wag nating pipiliing kitilin ang ating buhay. Ang problema ay may solusyon at ang sakit ay maaring gumaling at ang buhay natin ay may halaga. Kung dumating sa punto na parang hindi na natin kaya, huwag tayong matakot na magsabi. Lumapit tayo sa ating pamilya, kaibigan at mga taong handang makinig sa atin. Natatakot ako sa kalagayan ni Carla, Kathy. Hindi ko alam kung nakakatulong ba ako sa kanya, hindi ko siya makausap ng maayos ngayon. Ano po ba ang kailangan kong gawin? Naiiyak ako tuwing nakikita kong inaatake na naman siya ng sakit niya. Bigla-bigla na lang siyang umiiyak, Miss Kathy. Kailan ko kaya uling makikitang masaya ang aking kaibigan? Yung totoong saya na hindi ko na nakikita sa ngayon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Umaasa po ako sa tulong at payo nyo. Lubos, na gumagalang at nagmamahal. Kay Love Me, Kathy G.